Patuloy po ang kampanya ng Philippine Red Cross at ng mga local government units pagdating sa water safety awareness tuwing panahon ng tag-init. Yes, kailangan natin yan, lalo na't ayon sa datos ng Philippine National Police, mula Abril hanggang Mayo noong nakaraang taon, umabot sa 151 ang kaso ng pagkalunod sa buong bansa. Karamihan ay nangyayari sa mga beach at resort areas. Ayan, at para sa mga paalala at training programs para sa ligtas na paglangoy at tamang pagresponde sa emergency, pakakasama po natin mula sa Philippine Red Cross si Manager for Safety Services, J. Lord Abrigado. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Alright, sir. Isa-isahin nga po natin yung mga warning sign na dapat bantayan bago po tayo lumusong sa tubig, lalo na sa mga beach o pool. Ito po yung importante sa mga magulang, lalo na yung kanilang, ang mga bata ngayon talaga. Yes. Talagang kapag nakakita na ng dagat o ng tubig, alam mo yun, wala nang control gusto nila mag-enjoy na po kagad. Ano po ba yung mga warning sign na yung dapat talagang basic na paalala? Unang-una, kung tayo ay nakaschedule sa mga resort or beaches na pupuntahan natin, kailangan natin maging pamilyar dito sa lugar. So, kailangan mag-research tayo bago tayo pumunta doon. Meron bang mga aquatic emergencies katulad ng mga sea urchins, mga jellyfish sting, mga nakaraang insidente ng mga ganitong emergencies. Pangalawa, i-employ natin yung tinatawag nating body system. So, ibig sabihin, huwag lulusong sa tubig ng mag-isa. Kung may mga kasamang bata, kailangan siguraduhin natin na ang mga bata ay within their arm's reach lang. So, ibig sabihin, makukuha, madadampot kagad natin kung may sakaling emergency na mangyari. Also, karaniwan kasi akala natin merong isang adult tayong tinatalaga na magbabantay. Pero yung pala busy sa cellphone o kaya malilingat ng konti. Kailangan kapag meron tayong tinalaga na magbantay sa mga bata, yun talaga yung focus nila, magbantay doon sa mga bata lamang at wala ng iba. Hindi yung may side hustle, may ibang ginagawa. Minsan nakikipag-inuman pa habang nagbabantay. Also, kailangan din handa tayo kung kakailangan salbabida, life vest, floaters, ganyan. Huwag na huwag papalusungin ang mga bata na walang life vest or anumang floater na dala-dala sila. Yan. At importante rin na kung tayo ay mag-outing, pupunta sa magbabakasyon sa resort, kailangan physically and mentally ready tayo. Nakatulog ng sapat, hindi masyadong pagod sa biyahe, yung mga driver nagpapalitan para hindi masyadong pagod, and also wag na wag lulusong sa tubig kung tayo ay nakainom at pagod. Okay. Well, kung sakasakali mang mangyari nga hindi inaasahan, Sir J. Lord, ano po yung basic first aid na pwede nating ituro sa publiko na maaari nilang magamit sa oras na nga na may malunod? Right. Meron kasi tayong dalawang uri ng pagkalunod, yung tinatawag nating active drowning at saka passive drowning. Ibig sabihin, pag active drowning, kasalukuyan, na nag-i-struggle yung tao at na nalulunod. Pag ganito, huwag na huwag po tayong lulusong sa tubig. Ayan, lalo na kung hindi tayo trained. Kasi kapag pa-actively drowning sila, meron silang survival instinct. So, ilulubog ka nila para sila yung makasurvive. Ganyan. Ngayon, kung passive drowning naman, ito na yung mga talagang papalubog na doon sa tubig. Talagang they are drowned already. Pag mga ganito, yan, na kailangan bagay katulad ng pole or rope na ihahagis sa kanila yan upang ito yung mag-grab nila yan at sila ay ating or makapunta doon sa gutter or sa pampang yan importante din na
pagka nalagay na natin sila sa gutter or sa surface, yan, marunong tayo ng tinatawag na CPR or cardiopulmonary resuscitation. Ibig sabihin kapag hindi humihinga at walang pulso ang mga biktima ng pagkalunod, yan, kailangan mag-start tayo ng 30 chest compression and 2 ventilation. At paulit-ulit natin itong gagawin hanggang dumating ang tinawag nating tulong. Okay. Ngayon ko lang na-realize, Joshua, no? Tama nga naman, nung panahon namin wala pang gadgets and cellphone, nakatutok talaga yung mga nakatatanda doon sa mga batang nagsiswimming. Di nga ngayon, isang distraction talaga yung nagpo-photoshoot doon Yes. sa may beach resort. O, Malingat ka lang. Nas nalilingat ka, every second counts pagdating sa pagligtas sa mga batang nalulunod. Ano? Pero ito, sir, may mga recommended age po ba para turuan ng bata ng basic swimming skills? Actually, walang age limit. Meron nga tayong mga swimming program, no, sa mga ibang private swimming lessons na kahit months, ganyan, tinuturuan na nila ng paglangoy ang mga sanggol. Kasi nga, sa womb kasi, lumalangoy talaga sila. So paglabas, kaya na kaagad, no, lumutang at lumangoy ng mga sanggol. Ngunit kung ang tanong natin ay kung yung life-saving swimming talaga, yung gusto nilang matutunan, ang Philippine Red Cross po ay actually may nilunsad na programa na tinatawag na Summerty Institute. Ito po ay kasama ang Junior First Aid at ang ating Junior Lifeguarding and Learn to Swim program. So, as early as 7 years old, maaari po silang sumali at matuto ng mga life-saving programs ng Philippine Red Cross. Okay. Well, so, Sir J-Lord, can you share with us po, ano po itong tinatawag ng Philippine Red Cross na safeguard? Para saan po ito at paano po ito nakukuha? Right. Isa rin sa programa ng Philippine Red Cross ang Safeguard Membership Program. Natatandaan po natin ang Philippine Red Cross ay non-government organization at umaasa po kami sa mga funding. Ano po. So naisip po ng aming chairman and CEO ang Safeguard Program. Ito po ay membership program na may annual membership contribution na 1,200. At bilang balik ng Philippine Red Cross ang 1,200 pesos po ninyo, yan, makakakuha po kayo ng isang free emergency ambulance service, isang free blood unit kapag meron kayong emergency transfusion. Yan, meron din po siyang kaunting insurance na kasama katulad ng 200 pesos na hospital allowance maximum for 60 days. Yan, meron din po tayong medical reimbursement allowance worth 5,000 pesos. At kung medyo fatal at hindi pinalad ang ating miyembro, makakatanggap po ng 300,000 pesos na dismemberment benefit ang ating miyembro. So, ito po ay programa dahil kailangan namin ng more sustainable na fund resources upang magpatuloy ang iba't ibang programa ng Philippine Red Cross katulad ng mga training, ambulance service, blood services, ang aming welfare at health services at iba't ibang programa namin katulad ng mga disaster program ngayong palapit na or patapos na ang summer natin at mag-disaster program na yan. So, kailangan namin i-ensure na meron kaming sustainable funding upang dire-diretso ang aming mga humanitarian services. Okay. Sir J-Lord, maganda itong safeguard, no? Ulitin lang natin para po malaman ng ating mga ka-RSP. Magkano po ito para makuha, para magkaroon tayo nito? Magkano? Ito ay 1,200 no? Annual membership. Annual, okay. So 1,200 pesos yearly covered ka na. Yan. Marami ng benepisyo na Yes, gets Oo, for ang ganda. Ang ganda ng mga benefits. Pero bilang panghuli, paano po mag-volunteer ulit sa Red Cross? Kung kayo ay interesado na samahan kami bilang volunteer ng Philippine Red Cross, maaari po kayong magpunta sa pinakamalapit na chapter
chapters sa inyong lugar. Meron po kaming 102 chapters nationwide, or maaari po kayong tumawag sa Red Cross Hotline 143. So i-dial lamang po 143. Tandaan, Red Cross loves you. Yan po ang aming hotline. So kung interesado kayo, sumali po kayo sa amin at maging parte ng pagligtas ng buhay ng ating mga kababayan. Alright, on that note, maraming salamat po, Philippine Red Cross Manager for Safety Services, Sir J. Lord Abrigado. Maraming salamat, Sir J. Lord. Maraming salamat. Magandang umaga po.